sniffing dogs sa Kamara bilang paghahanda sa SONA ng Pangulo mamaya. Maliban dyan, inihahanda na rin ang Kamara para sa pagbubukas sa 3rd regular session ng 19th Congress mamayang alas 10 ng umaga. Para sa iba pang detalye, kunin natin ang balita live mula kay Vic Sumentak. Vic, magandang umaga sa inyo dyan. Magandang umaga, Wedge. Dito sa Batasan Complex ay handa na ang isasagawang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 4. Tama, Wedge, yung security dito sa buong Batasan Complex ay napakahigpit na dahil kanina pang madaling araw ay pinakalat na yung mga bomb sniffing dogs, maging yung mga armored personnel vehicle ay nakapalibot na rin dito sa buong Batasan Complex. Ngayong alas 10 ng umaga ay inaasahan na darating itong mga kongresista para buksan ang sesyon ng Kamara simultaneously doon sa Senado para pagtibayin ang tinatawag na House Concurrent Resolution na magko-convene ng joint session ng Kamara at ng Senado mamayang hapon. At isa pang resolusyon ang pagtitibayin dito, ang resolusyon na magbibigay ng imbitasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para i-deliver niya ang kanyang ikatlong SONA sa plenaryo ng Kamara. Kung makikita ng ating mga kababayan, doble higpit ang ipinatutupad na seguridad. Lahat ng papasok ngayon dito sa Batasan Complex na hindi miyembro ng Kamara de Representantes o hindi mga congressmen, ang point of entry ay itong north entrance ng Batasan Complex. Lahat ng papasok dito ng mga sasakyan ay isinasa ilalim sa X-ray at lahat ng mga sakay ay obligadong bumaba para dumaan doon sa tinatawag na walk-through metal detector para sa seguridad sa buong panahon ng SONA. Inaasahan din na pagkatapos na maipasa ang naturang resolusyon na binabanggit natin, Wedge, ay muling mag-adjourn at muling magko-convene na ang joint session mamayang alas 4 ng hapon. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dadaan sa gawing likuran itong rear entrance ng Batasan Complex at pansamantala ay maglalagi doon sa tinatawag na holding area. At pagkatapos ay pro-proceed na siya doon sa plenaryo para i-deliver ang kanyang ikatlong State of the Nation Address mamayang hapon. Balik sa iyo, Wedge. Okay, Vic, gusto lang nating malaman sapagkat mayroong bagyo na binabantayan ngayon sa ating bansa. Paano magiging setup kung sakaling dumating ang Pangulong Marcos dyan sa Batasan Pambansa na medyo malakas ang ulan? Batay doon sa protocol na ginawa nila, ang original na gagawin sa Pangulo by air, sasakay ng presidential chopper. Kung malakas ang ulan, nasa disposisyon na yan ng Presidential Security Group kung magagamit pa rin siya ng presidential chopper. Maaring gumamit na siguro ng baylan. Gaya ng mga nakalipas na mga SONA, no, si dating Pangulong Fidel Ramos ay mayroon ding bagyo dadaan habang isasagawa ang kanyang SONA, hindi na gumamit ng by air kundi gumamit baylan. Alright, maraming salamat. Si Vic Sumentak nagbabalita live dyan po sa Batasan Pambansa. Manatili pong nakatutok sa Net25 para sa special coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako po si Wedge Kujamat. Magandang umaga. Welcome back sa Love, Tony Pet and Everything. Live na live po tayo mula sa Barangay Malanday dito sa San Mateo, Rizal. Napakababait na mga tao rito. True. Love, no? Ayan ha. At ito pa, ngayong umaga, makikilala natin ang isang arkitekto, kabarangay nating arkitekto rito, na bukod sa kanyang buong pusong na ginagampanan niya nga ang kanyang propesyon, mga kabarangay, buo rin ang puso niya sa pagbabahagi sa mga kabataan. Kaya kilalanin natin siya rito sa Kwentong Kabarangay.